Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Tito Soto at ito ang Brigada 7. May isang linggo nang nagluluksa ang ating bayan dahil sa pagkamatay ng mahigit 40 pasahero ng MV Princess of the Orient. Sa ikatlong pagkakataon, barko muli ng Sulpicio Lines ang punot dulo ng trahedya. Sa loob umano ng isang oras, lumubog ang MV Princess of the Orient matapos tumagilid ang barko. Bagamat malalakas ang hampas ng alon dahil kay Bagyong Gading, sapat ba ito upang palubugin ang MV Princess na may bigat na 13,000 tonelada? Nag-uumpisa pa lamang ang tag-ulan, 11 bayan sa Pampanga ang lubog na sa baha. Habang ang bayan ng Binalin ay nanganganib na magmabura sa mapa kung ang pagragasa ng lahar ay hindi mapipigilan. Nakakatuwang isipin na may ilang bayan pa pala dito sa atin ang hindi marunong masilaw sa pera o sa pangako ng karangyaan. Sa bayan ng Paracali, Camarines Norte, gintuman ang kanilang pinagkakakitaan, simpleng buhay pa rin ang kanilang kaligayahan. Isang kalagim-lagim na tanawin ang tumambad sa atin itong nakaraang Sabado. Isa sa ipinagmamalaking barko ng Sulpicio Lines ang lumubog. Lulad ang may 400 katao. Paggigiit ng may-ari ng Sulpicio Lines, ang MV Princess of the Orient ay isa sa pinakaligtas na barko sa buong bansa. Yun nga lang, lumubog ito sa isang misteryosong paraan. Ilang araw nang pinaghahanap ni Dionisio Abelio ang kanyang anak, si Jolito. Isa sa mahigit sa 300 pasaherong sakay ng lumubog na MV Princess of the Orient ng Sulpicio Lines. Hanggang ngayon, hanggang may kaunti pa kong pera, hindi pa uwi hanggang hindi ko siya mahanap, makita. Masusing pinagmasdan ni Dionisio ang bangkay na natagpuan noong umagang yun ng Coast Guard. Tiyak siya, hindi ito ang kanyang anak. Malaking pag-asa ko na makikita ko pa siya dahil matibay ang loob niya eh. Hindi siya lasinggero, mabait siya nga bata. Sinong mag-aakalang trahedya ang iuuwi ng barkong tulad nito? Kakaibang karanasan. Kakaibang pag-aasikaso. Sa TV advertisement ng Sulpicio Lines, ang MV Princess of the Orient ang bida. Dito'y ipinamalas ang kanyang laki. Mistulang hotel ang loob. Hindi kapani-paniwalang ito rin mismo ang barkong lumubog noong 18 ng Setyembre sa Cavite. 3 oras nang tumulak ito patungong Cebu. Ang trahedya ng MV Princess of the Orient ay di tulad ng mga nakaraan. Una, hindi overloaded ang barko. 430 katao lamang ang dala ng barko, gayong halos 4,000 ang kaya nitong pasahero. At ang kargamento, magaan. 35 container vans lamang sa maximum na 50. Hindi kaya nito nakaya ang lakas ng bagyo. Yung number 1 lang yun eh. And ang tonnage niya is 13,000. So for those who are asking why the Coast Guard allow it, we have this regulation. May mga barko within this area na hindi lumubog eh. Oo, so yan ang dapat na matignan ng ating inquiry kung anong reason talaga. Hanggang ngayon hindi natin ma-determine. Diba? Eh kung bagyo ang sasabihin na bagyo natin meron nga namang barko sa vicinity, ba't hindi rin na-apekta? Alas 10:45 ng gabi, mahigit sa 2 oras nang umalis ang MV Princess sa Manila Bay noong 18 ng Setyembre, nakatanggap ang Coast Guard ng isang distress signal. Dahil sa lakas ng ulan at hampas ng alon, nagsisimula na raw tumabingi ang barko ng 25 degrees pakaliwa. Ilang sandali, lumubog ang MV Princess. Nakaligtas man ang nakararami sa paglubog ng MV Princess of the Orient habang buhay nang nakaukit sa kanilang puso't isipan ang trahedyang ito. Mapait na karanasang mahirap makalimutan. Sari-sari ang kanilang mga kwento. Tandang-tanda ni Aling Fe ang kanyang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Kitang-kita ko talaga siya nung tumalon dahil nakaulagpos lang yan sama-sama nga kami Tapos nun, yung salpok ng alon na yon, natangay kaming mag-anak pero pinipilit ko ibuhat yung asawa ko talaga na sabi ko na pag hindi ka nakaalis dyan, mamamatay tayo yung bata, sabi ko yung anak nga namin. Patay ang anak ni Aling Fe. Naglubog-litaw, doon hindi nakayanan ng bata. Doon nilitaw sila, dumadalangin siya kay Lord. Tapos sabi pa nga niya na
na, Papa, sabi niya, mamamatay na ako. Tapos sabi niya, Lord, ligtas mo po si Papa ko. Para naman kay Leonardo Robles, tibay ng sikmura ang bumuhay sa kanya at sa 3 pang kasama. 4 na araw silang nagtago sa loob ng kuwebang ito sa Patungan Island. 4 na araw na walang tubig at pagkain. Sabi sa mga kaibigan ko, dito na tayo mapagkamatay. May warning po bang binigay ang kapitan na lulubog na yung barko? Mayroong warning, lubog na. Lubog na yung barko nung Naglubog na, ganyan na. O, yung mga tao, alam ba nilang palubog na yung barko? Parang automatic na lang kasi nagano ng barko eh. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng rescue operations. Mula helicopter hanggang sa Coast Guard, may mga buhay, may mga patay, mga inanod sa baybayin ng Ternate. At ang iba naman, palutang-lutang na lang sa karagatan. Karamihay hindi na makilala ang itsura. Palatandaan lamang ay wallet, singsing o relo. Sa mga baybayin ng Cavite, naghintay ang mga kamag-anakan. Sa bawat bangkay na dumating, takot at nerbiyos ang bumalot sa kanila. Rodolfo Nunez, NBI. Yorilas, kunin Yorilas. Nakilalang si Rodolfo Nunez, ang bangkay na aming natagpo ang lulutang-lutang, walang life jacket at ang itsura hindi na makilala. Malungkot ang kanyang kwento. Siya rin isang kapitan ng barko, ngunit sumakay sa MV Princess bilang pasahero. Papauwi sa kanyang pamilya sa Cebu, dala ang bonus niyang $5,000. 7 ang anak namin, ma'am. 2 college at saka mga high school. Sa likod ng mga iyak na ito ay ang mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Bakit nga ba lumubog ang MV Princess of the Orient? Sino ang dapat managot sa trahedyang ito? Bakit lumubog ang pinagyayabang na prinsesa ng Silangan? Sa pagbabalik po ng Brigada 7. Nakakasikip ng damdaming isipin na bagamat may 1 linggo na ang nagdaan, hindi pa rin matiyak ang sanhi ng paglubog ng Princess of the Orient. Paano may iwasan ang trahedya kung ang mapait na bunga lamang ang ating nasa kandungan at hindi ang ugat na pinagmumulan ng lahat? Si Angelito Enoc lamang ang nakaligtas sa kanilang 5 mag-anak na sumakay sa lumubog na MV Princess of the Orient. Ayon kay Angelito, ilang oras lamang mula nang umalis ng Manila Bay ang barko, tumabingi na ito at sinasuka ng tubig. Bago lumubog yung barko yan, nagbagsakan yung mga cargo sa baba, mga container, sa taas. Nagbagsakan na, nagtakbuhan doon sa tabi, tapos yung nagtagilid yung barko pag yung paglubog na yon. Maaring kargamento, shifting, Kung yun ang magiging dahilan, ibig sabihin lang nun, siguro nagkaroon ng pagkukulang sa pagsisecure ng mga container van. Posible kayang hindi maayos na nakasecure ang mga container vans kung kaya't nahampas ito sa lakas ng alon? Ayon sa Sulpicio Lines, hindi ito maaring mangyari. You will notice, mayroon tayo dyan, kalso yan. Kalso. Para wag kong aandar yung mga truck. And this is made of wood, Ganyan lang yan, Okay? Yan. So that prevents it from moving forward. Nakakandado pa sa lapag-anya ang mga kargong dala ng barko, kung kaya't hindi ito maaring umuga o gumalaw kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Just to show how tight this thing is. Okay? Ngunit ayon sa Philippine Coast Guard, halimbawang hindi na secure ng gusto ang mga container vans, may remedyo pa rin sa sitwasyon para hindi tumabingi ang barko. Alam mo, ang paggamit ng balas, para
may stable ang barko, no? Especially during heavy weather and when yung barko walang kargamento. So ito makakatulong sa pag-stabilize ng barko. Sa ilalim ng barko, matatagpuan ang ballast tanks. Maaari itong bombahan o tanggalan ng tubig para dumiretso ang barko. Paano kung hindi pantay ang pagkakapuno sa ballast tanks? Nasa kapitan niya nga, tsaka sa kondisyon Kung gusto ng kapitan tapos nakikita nga yung hindi masyadong trim yung barko, ang kapitan sige, trim yung barko, mag-ballast in kayo sa starboard para makompensate yung listing ng barko. Ngunit sa kabila ng pagsisiyasat ng Board of Marine Inquiry sa paglubog ng MV Princess, wala pa ring sasaklap sa mga bintang na pinabayaan ng kapitan at crew ng barko ang mga pasahero. Not a single whisper or not a single word. That I can swear to God, there was no any word, any form of warning. Ayon kay Superintendent Napoleon Cesante, ni walang alarm bell o anunsyo sa loudspeaker ang kapitan ng barko. Anya, bagamat maraming life rafts, nagmistulang Titanic ang kanilang karanasan dito. There were so many lifeboats that were wasted or that were not being used because there was no proper assistance that we received. Pinabulaanan naman ito ni Second Chief Mate Nelson Sato. Before the incident talaga, umakyat na yung chief steward, sabi na yung mga pasahero nakasuot na ng mga life jacket. Bago nangyari, matagal pa, mga 30 minutes pa siguro bago nangyari. Yung mga pasahero nakasuot na. Pansamantalang sinuspindi ng Marina ang paglalakbay ng mga pampasaherong barko ng Sulpicio Lines habang iniimbestigahan ang kaso. Ngunit ano ang maitutulong nito kung wala ring pagbabago? Pagbabago sa sistema at kalidad, hindi lamang ng ating mga sasakyang pandagat, kundi pati na rin sa mga tauhan nito. Dahil pagdating sa ganitong paglalakbay, buhay ang sinusugal at nakataya rito. Para po sa Brigada 7, ako si Karen Davila, reporting. Bago lumubog ang MV Princess of the Orient, nauna na rito ang MV Doña Paz at MV Marlin. Yan po ang ating susuriin sa pagbabalik ng Brigada 7.